Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 25, 2025, Biyernes. Sa 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 4, verses 1 to 12. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila at sa dalawang pastol o apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. At umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiaphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, "Napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kayang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Biyernes. Tayo po muli ay nasa loob ng Octave of Easter o 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At dito sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay sa mga gawa ng mga apostol. Ito na yung simula ng kanila pong kalbaryo na kailangan nilang danasin. Sila ay gumawa ng mabuti, nagpagaling sa isang lalaking lumpo sa ngalan ni Jesucristong muling nabuhay, pero ngayon sila po ay naharap sa paglilitis mula sa mga taong ito na sila din naman yung naging sanhi ng pagkamatay ni Kristo. Itong mga taong ito ang gumawa ng paraan para si Jesus ay maakusahan ng kasinungalingan at ngayon ay muli nga nabuhay at sa pangalan ni Jesucristo, ito ang nagpagaling doon sa lalaking lumpo na ginamit ni San Pedro o ni Pedro noon. Nawa, isang magandang paalala din ito sa atin bilang mga Easter people, bilang mga nakasaksi, at least sa liturhiya natin, ng katotohanan na ipinahayag na si Kristo ay napakasakit, namatay at muling nabuhay. Magkaroon din nawa ito ng dulot na iba yung lakas para sa atin, lalo na sa mga may pinagdaraanan sa puntong ito na pawang kabutihan lang ang ginagawa pero pinahihirapan at patuloy na dinidiscredit sa kanila pong kakayanan, na huwag mawala ng pag-asa, huwag panghinaan ng loob, kundi patuloy na gumawa ng kabutihan at magpahayag ng ating pananampalataya.
At ang pinakasentro nga ng ating pananampalataya ay si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, at muli inaasahan natin na siya ay babalik. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.